Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na nagkaroon na noon ng isang sinaunang sibilisasyon sa ating planeta na hindi binubuo ng mga tao, kundi kakaibang mga nilalang? Kaya mula sa kanilang itinatagong sikreto hanggang sa pagkakakilanlan ng sibilisasyon na ito, ay ito ang 10 pruweba na meron ng sinaunang sibilisasyon na ninirahan sa ating planeta noong unang panahon. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Sikreto ng pinakaunang sibilisasyon. Hindi na bago sa ating kaalaman ng ating planeta ay nabuo lampas sa 4 na bilyong taon na ang nakararaan, kung saan sa haba ng buhay ng ating mundo ay hindi na mabilang ng mga sibilisasyon ang nabuhay dito, kagaya na lamang ng mga Romano, Mayan, Griego at iba pa, kung saan ang ilan pa sa kanila ay nagtatagal ng libo-libong mga taon, kagaya na lamang ng sibilisasyon ng Ehipto na nagtagal ng 30 dinastiya na napatunayan matapos pag-aralan ng mga eksperto ang kanilang sinaunang kalendaryo. Pero alam mo ba na sinasabing hindi ang mga sinaunang sibilisasyon na ito ang pinakaunang nabuhay sa ating mundo? Ito ay dahil sa kasabay ng pag-ikot ng ating planeta ay gumagalaw din ang tectonic plate sa ilalim nito na nagdudulot para magkawatak-watak ang mga lupa na siyang nagiging dahilan para mabuo o di kaya'y mahati ang mga bansa at teritoryo. Pero sa kada bansang mapupuntahan mo sa kasalukuyang mundo ay makikita mo raw ang impluwensya ng sinaunang sibilisasyon na ito na kung tawagin ng mga eksperto ay Mesopotamia, na kasalukuyang kilala sa pagiging pinakaunang sibilisasyon ng mga tao sa kasaysayan, na siya ring pinagmulan ng iba't ibang mga sibilisasyon na nagpatuloy na magbago sa paglipas ng mga henerasyon. Pero kahit pa ang mga sinaunang sibilisasyon na ito ay pwede rin daw maging bago lamang kumpara sa mga natuklasan ng mga eksperto sa ilang parte ng ating planeta, kung saan kaysa sibilisasyon ng mga sinaunang tao ay meron silang natuklasang mga sinaunang sibilisasyon ng mga sinaunang nilalang na posible raw meron kasing o mas advanced pa na teknolohiya kumpara sa meron tayo sa kasalukuyan. Number 9. Sibilisasyon bago pa ang mga tao. Sa disyerto ng Negev sa bansang Israel ay merong natuklasan ng mga eksperto na talaga namang gumulat sa kanilang lahat sa kadila ng nadiskubre nila sa sahig ng lugar ang isang istruktura na matapos nilang imbestigahan at pag-aralan ay napag-alaman nilang nagmula pa lampas 1.8 million years na ang nakararaan. Ang pag-aaral patungkol sa lugar na ito ay pinamunuan ng ekspertong si Ari Matmon mula sa Hebrew University of Jerusalem, kung saan ayon sa kanya ay matapos daw nilang pag-aralan ang isotopes ng sahig sa lugar ay nalaman nila na mayroong gumawa dito at hindi ito natural lamang na nabuo. Pero dahil sa ilang libong taon pa lamang ang nakararaan noong nagsimula ang sibilisasyon ng mga tao, ay makikita na lamang na imposibleng tayo ang gumawa dito, kung kaya't posible raw na maging patunay ito na mayroong sinaunang sibilisasyon na nanirahan noon sa ating mundo. Nasa kasamang palad ay hindi natin malaman-laman ang dahilan kung bakit bigla na lamang nawala at naglaho. Number 8. Misteryo ng Paleocene. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto, pagdating sa ating planeta ay meron ng hindi mabilang na mga asteroids ang bumagsak dito, na siyang nagdulot para mabura at mawala ang karamihan sa mga nabubuhay sa mundo. Kasama na rin ang mga patunay na nabuhay nga talaga sila. At ang konseptong ito ang pinaniniwalaan ng mga eksperto na nagdulot para sa pagkawala ng sinaunang sibilisasyon na nabuhay sa ating planeta noon. Nasa kasamang palad ay hindi na lamang natin mapag-aralan pa dahil sa lampas sa ilang daang milyong taon na ang nagdaan noong sila ay naglaho. Kung saan ang isa sa mga sinasabing panahon kung kailan nanirahan ang mga advanced na sinaunang sibilisasyon na ito ay noong Paleocene na naganap lampas 50 milyong taon na ang nakararaan sa kadila ng napakaraming mga fossils ang nadiskubre mula sa panahon na ito na nagpapakita ng malaking posibilidad na nagkaroon dito noon ng isang sibilisasyon. Nakakalungkot lamang na wala na tayong kahit na anong impormasyon patungkol sa sinaunang sibilisasyon na ito, na kahit na nabuo pa raw noong 100,000 taon na ang nakararaan,
ay posibleng hindi pa rin natin mapag-aralan na nagpapakita lamang kung gaano na lamang karaming bagay ang nagbabago sa ating mundo. Mapamilyon pa man o libong taon lamang na taon ang magdaan. Number 7, ang ating industriya. Si Frank Adams ay isang eksperto sa pag-aaral ng kasaysayan ng ating mundo na naglabas ng pahayag kung saan sinasabi niya na kumpara sa mga sinaunang sibilisasyon na ninirahan noong unang panahon ay malabong makalimutan tayo ng mga susunod na henerasyon. Sa kadahilan ng ang industriya natin sa kasalukuyan ay talaga namang advance at progresibo na talaga namang maaalala at mag-iiwan ng marka kahit pa ilang libo o milyong taon pa ang lumipas sa ating planeta na mas lalo lamang napatunayan sa imbestigasyon ng mga eksperto kung saan kahit pa lumipas pa raw ang 100 milyong taon ay hindi pa rin mawawala ang bakas na pwede nating maiwan sa kadila ng sa 7 bilyong tao na nanirahan sa ating planeta ay hindi may tatangging hindi na mabibilang pa ang mga bakas na pwedeng maiwan ng bawat isa sa ating mundo kahit pa dumating man ang panahon na wala na tayo rito. Pero ang ilang mga marka na ito ay hindi dapat ikatuwa ng kahit na sino. Sa kadila ng kabilang sa mga marka na ito, ang mga plastic na ating maiiwan sa ating planeta na sinasabing mananatili rito kahit pa 10 milyong taon na ang nagdaan. Number 6, ang magiging rason ng ating extinction. Alam mo ba na kung ano pa ang pinakaposibleng maging bakas ng sibilisasyon ng mga tao na nagpapakita na nabuhay nga tayo sa ating mundo ay maaari rin tayong maging dahilan para sa ating pagkawala at paglaho? Ito ay dahil sa dami ng mga usok na ating nilalabas mula sa mga industriya ay mas lalo lamang na tumataas ang bilang ng carbon sa ating planeta na meron lamang 3 uri ng isotopes na dahil nakabalanse ay nagagawa nating mabuhay. Pero dahil sa pagtaas ng carbon dioxide, dahil din sa ating kagagawan ay nawawala sa balanse ang 3 isotopes na ito na siyang nagdudulot para magkaroon ng bagay na kung tawagin ay Jesus effect na sinasabing mananatili sa ating planeta kahit pa lumipas pa ang maraming milenya. Kung kaya't ang bagay na ito ang siyang madidiskubre ng mga susunod na henerasyon na agad din nilang malalaman na siyang nagdulot sa pagkaubos at pagkamatay ng ating sibilisasyon. Number 5, kinalalagyan ng sinaunang sibilisasyon. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang kasalukuyang kinalalagyan ng mga marka ng sinaunang sibilisasyon ay nasa ilalim lamang ng ating mga paa? Ito ay dahil sa ang mga bakas na ito ay nasa ilalim lamang ng lupa. Nasasabing napunta rito dahil sa paglipas ng napakahabang panahon. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay dating mainit ang ating planeta kung saan bihira lang makakita dito ng mga nagyayelong lokasyon kagaya ng mga nakikita natin sa polar regions. Pero ang mainit na layer na ito ng sahig noong unang panahon ay unti-unting natabunan ng panibagong layer na gawa sa naipong mga abo at nanigas na putik hanggang sa mabuo ang layer na kasalukuyang ating nilalakaran. Dahil sa impormasyong ito ay mayroong mga lokasyon sa ating mundo ang hinukay ng mga eksperto hindi lamang para makita nila ang mga bagay na nakalibing dito kundi para mapag-aralan din nila kung paanong naiiba ang kasalukuyang lugar sa itsura nito noong unang panahon na hindi may tatangging labis na makatutulong sa pag-aaral natin sa paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang sibilisasyon. Number 4, sinaunang karagatan. Kung pamilyar ka na sa kasaysayan ng ating planetang ginagalawan, ay sigurado akong alam mo na bago pa man magkaroon ng buhay sa ating kalupaan, ay nauna munang magkaroon ng buhay sa ating karagatan. At dahil sa teorya ng mga eksperto na hindi naman mga tao ang pinakaunang sibilisasyon sa mundo, ay posibleng sa dagat na buo ang totoong pinakaunang sibilisasyon na binubuo lamang ng mga nilalang sa karagatan na makikita noong unang panahon na kung sakali mang mapatunayan ay maaari raw maging dahilan para maintindihan natin kung bakit may ilang mga istruktura ang natuklasan sa ilalim ng karagatan. Kung sakaling mapatunayan rin ang underwater na sibilisasyon na ito ay posibleng kaya raw hindi pa natin sila nakikita ay dahil sa nagtatago lamang sila sa pinakamalalim na parte ng ating karagatan
na hindi may tatangging imposible pang mapuntahan ng mga tao sa kasalukuyan. Number 3, out of this world civilization. Ang dalawang ekspertong sina Adam Frank at Gavin Schmidt ay ang author ng tinatawag na Silurian Hypothesis na patungkol sa kakayanan ng mga modernong tao na hanapin at imbestigahan ang mga advanced na sibilisasyon noong unang panahon, kung saan sinasabi sa hypothesis na ito na mayroong advance ng sibilisasyon noon pa mang 50 milyong taon na ang nakararaan, na dahil hindi lamang natin kauri ay hindi natin makita o maintindihan ang bakas at marka na kanilang naiwan, kung kaya't ang isang bagay na sa tingin natin ay ordinaryo lamang ay posibleng pruweba na pala sa pagkabuhay ng sinaunang sibilisasyon na ito, na hindi natin malaman-laman ang dahilan kung bakit hindi na natin nakikita pa sa ngayon, kung kaya't posible raw na kaysa iba silang nilalang ay tuluyan ng ibang planeta rin ang kanilang pinagmulan, kung saan nabisita lamang sila noon sa ating mundo noong mga panahon na hindi pa nabubuhay ang mga tao. Number 2, sinaunang relics. Talaga namang pagdating sa pag-aaral sa kasaysayan ng ating planeta ay hindi dapat natin makalimutan sina Adam Frank at Gavin Schmidt. Dulot na maliban sa Silurian Hypothesis ay naglabas din sila ng mga komento sa isang panayam, kung saan ayon sa kanila ay posibleng hindi lamang sa ating planeta maaari tayong makakita ng mga pruweba na mayroon ngang mga nabuong advanced na sibilisasyon kahit noon pang unang panahon, sa kadila ng posible raw na nagawa rin ng mga ito na mabisita at pumunta sa buwan, na posible nilang napag-iwanan ng mga bagay at artifacts na sinuportahan naman ng mga eksperto sa Penn State University, kung saan sa pamumuno ni Jason Wright ay meron silang nabuong teorya na nagsasabi na ang dating advanced na sibilisasyon na ito na dating nanirahan sa ating planeta ay nagawa ring pumunta sa ating kalawakan, kung kaya't hindi lamang sa buwan tayo pwedeng makakita ng mga pruweba na nabuhay nga sila, kundi pati na rin sa iba't ibang mga celestial bodies, kagaya ng planetang Mars at mga bulalakaw, na kung sakali mang mapatunayan ay magiging dahilan ito para malaman natin ang dating sibilisasyon na ito ay meron ng mas advanced na teknolohiya kumpara sa kasulukuyang meron tayo. Number 1, Comet Catastrophe. Mula sa mga impormasyon na pinag-usapan na natin sa bidyong ito ay hindi na may tatanggipan ng kahit na sino sa atin na bago pa man magkaroon ng Babylonian Mesopotamian sa ating planeta ay nanirahan na dito ang isang sinaunang sibilisasyon na hindi binuo ng mga tao, kung saan ayon sa isang hypothesis ng ekspertong si Graham Hancock ay meron daw tumamang asteroid sa ating planeta lampas 12 milyong taon na ang nakararaan, na siyang nagdulot para maglaho ang mga patunay at pruweba patungkol sa sinaunang sibilisasyon na ito. At ang nakakatakot pa rito ay posible raw na meron muling ganitong uri ng extraterrestrial impact na tumamang muli sa ating planeta. Pero hindi raw tayo dapat na mag-alala dahil sa ang ating mga imbensyon kagaya ng mga technological achievements ay imposible na raw maglaho dahil lamang sa pagbagsak ng mga bulalakaw na ito. Nakilala rin sa pagiging dahilan ng pagka-extinct ng North American megafauna. 14,000 taon hanggang 10,000 taon na ang nakararaan na malalaman lamang ng mga eksperto dahil sa kanilang mga naiwan na radiocarbon sa lugar na ito. Dahil sa prosesong ito ay napag-alaman nila na 37 mammals mula sa North America at 52 mammals naman sa South America ang naglaho at hindi na mapag-aralan pa dahil sa pagtama ng bulalakaw na ito, kung saan posibleng kabilang daw sa mga mammals na ito ang miyembro ng sinaunang sibilisasyon na tinalakay natin sa videong ito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa videong ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, naniniwala ka ba na may una ng sibilisasyon ang nanirahan sa ating mundo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.